Magandang araw! So itong araw na nga ang pinakamalungkot at bibiyahin na kami, uuwi na sa New Zealand. Mamimiss ko talaga ang Pilipinas. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa 3 buwan namin na bakasyon dito sa Pinas. So 1:40 PM pa nga yung flight namin ngayon. Kakain muna ng breakfast bago mag-iimpake at tapusin yung pagliligpit sa mga gamit. Last breakfast nga pala namin dito sa The Excelsior Hotel. At magche-check out na mamayang alas 12. So every time talaga, bumabalik kami sa New Zealand at umaalis kami sa Pilipinas, nalulungkot talaga ako. Kung pwede pala dito na lang sa Pilipinas manirahan, pero kailangan natin bumalik sa New Zealand pala magtrabaho. At maghanap na naman ng pera para makapagbasyon dito sa Pilipinas. Bago nga ang lahat, nagpunta muna ako dito sa isang salon. Magpapagawa nga pala ako ng kuko ko. Magpapa-foods pa muna, grabe talaga, at ang kapal na ng kalyo ng paa. Kakalakad siguro ito, kaya ganito na yung paa ko, hindi ko na talaga naalagaan. So last time ata akong nagpa-pedicure at manicure nung nasa Cebu kami. April pa ata yun pagdating namin sa Pilipinas. So hindi na ako nakapag-pedi at mani, sobrang busy kasi. Yung mga anak ko nga pala pagdating ko nakabihis na at of course naka-ready na. Nag-chillax muna kami at naghihintay na lang ng oras. 12:30 kasi meron kaming pick-up na van. Via Klook, nag-book nga pala kami para pa sa airport. Mag-grab sana kami, kaso lang, hindi kami magkakasya. Ang dami kasi naming bagahe sa 6-seater na grab. Nag-book na lang kami via Klook ng isang van. 1,500 nga pala yung bayad. From Las Piñas dito sa The Excelsior Hotel to Ninoy International Airport. Pagkasapit nga ng alas 12:30, nakarating na yung van. At ready na na-pick up na kami. Mamimiss ko talaga yung jeepney, yung Jollibee, yung Unli Sangyupsal, at yung mga hayahay na buhay dito sa Pilipinas. After nga pala ng isang oras na biyahe, nakarating na kami sa Naiya. Pagkapasok namin, hiningan agad ng ticket. At ready na kami mag-check-in via Singapore Airlines. Lilipad nga pala kami via Singapore Airlines. Pinapatimbang na namin yung mga bagahe namin. Ito talagang gusto ko kapag international departure. Hindi na tinitimbang yung mga hand carry mo. Sa AirAsia naman, medyo sigurista, tinitimbang lahat ng mga hand carry. Kaya naman nakapagbayad si Mr. sa Cebu noon. Dahil nga nagutom na ang buong family at alas 2 na kami nakarating dito sa airport, kumain muna kami ng lunch. Ito nga pala ay parang Korean Express. Nag-order nga pala kami ni Mr. ng chicken. Ako naman, Gyudon yung pangalan, parang beef siya. Beef bulgogi, napakasarap talaga. At yung mga anak ko naman nasarapan talaga sa siomai. Shoutout nga pala kay ate na na-meet namin kahapon sa Kaishu Express. Ang sabi niya sa amin, yung nanay niya palaging nanonood ng McPherson Family Vlogs. Shoutout nga pala kay nanay from Pampanga. Maraming salamat sa panonood sa McPherson Family. So andito na nga pala kami sa boarding gate at naghihintay na lang. Alas 3 pa nga ng hapon. At 4 PM pa, papasok sa eroplano. So naghintay na lang kami. At pagkasapit ng 4:30, ready nang mag-boarding. Ito talagang perks kapag meron kang mga kids traveling with you, mapapadali talaga yung boarding mo at ikaw yung uunahin. Meron silang express line sa with kids. Pagkapasok nga pala, first time nga pala namin sumakay ng Singapore Airlines. At balita ko, napakaganda ng service dito sa Singapore Air. Kumuha nga pala ako ng headset. Manonood tayo ng TV of course. Yung mga bata nga pala, meron din silang special na headset. Meron ding toys na binigay sa amin. Ito nga pala yung mga new movies na entertainment nila ngayon sa Singapore Air. Nanood nga pala ako ng The Dune Part 2. Ito nga pala yung paborito kong palabas. 3 hours nga pala yung travel time from Philippines to Singapore. So goodbye Philippines na at next year ulit. Maraming salamat sa mga napakagandang alaala. Si Silas nga pala, nagutom na naman at naghihintay na ma-serve yung pagkain. Noong una nga pala sa pag-serve yung pagkain ng mga bata at kami naman mga adults, mamaya na daw. Tuna nga pala at pasta yung kinain ng mga bata. Meron ding salad at meron ding coffee jelly. So kumain na rin ako. Medyo nagutom na rin. Pagkatapos naman ng ilang minuto na serve na rin yung mga food namin sa mga malalaking tao. At after 3 hours, nakarating na rin kami sa Singapore Airport. Delayed nga pala na isang oras kanina sa Pilipinas. Medyo traffic daw yung Naiya. Kaya naman, agad-agad nagmamadali kami. Sumakay kami sa Skytrain. Nasa Terminal 2 kasi kami at sa Terminal 3, yung connecting flight namin. So ito talagang madali dito sa Singapore. Meron silang train. Tingnan nga pala ni Mister kung nasa ang gate kami magbo-board.
first time ko talaga dito sa Changi Airport, dito sa Singapore. Ang dami nga palang shops. Nandito lang naman yung Gucci, Bottega, meron ding Prada, Hermes, at of course meron din ditong Tiffany & Co. Pero yung talagang gugustuhin namin puntahan is yung CR, na si CR na talaga yung mga bata gusto nang umihi. Medyo malayo-layo nga pala yung nilakad namin. Hindi kasi namin alam kung saan yung boarding gate. Napagod nga pala yung mga bata. Pero ito talaga yung gusto ko. Connecting flight sa Singapore, 2 hours lang. Walang chichiburitse at walang hintayan. Diretso agad sa pag-boarding. Nung nagkwantas kami, naghantay talaga kami ng 3 hours na delayed pa. So medyo mahirap kapag wala kang masyadong oras sa pag-connecting flight, pero okay naman, ayaw na namin maghintay. Pagkapasok nga pala namin sa airplane, ito nga pala yung 9 hours flight from Singapore to Auckland Airport. Medyo mahaba-haba yung biyahe natin ngayon at kailangan nating magpahinga. Namimigay nga pala ng face cloth. Ito nga pala parang sanitizer, papahid mo sa kamay mo or sa mukha mo. Nakakatulog nga pala yung mga bata while siniserve yung food namin, dinner. So ako na lang kumain at si Mister, na knock-out kasi yung mga anak ko. Sobrang pagod na rin at gabi na. Pero pagkasapit ng umaga nagising sila at nagutom. Nag-serve na rin yung breakfast. Scrambled egg nga pala, beans, at saka meron ding chicken bola-bola. 3 hours na lang at makakarating na kami. Tapos na rin yung nakakapagod na biyahe. Pagkasapit nga ng alas 12, early nga pala yung landing, which is good. So, ito na, andito na naman tayo, balik na naman tayo sa New Zealand, balik na naman tayo sa lamig, from 40 degrees to 0, real quick. Ang sabi nga pala ng mga anak ko, sobrang lamig daw, at nanginginig na sila. Shoutout nga pala sa na-meet natin na pasahero kahapon sa Singapore Airlines. Mga kababayan natin, nakakarating lang dito sa New Zealand. So, meron nga pala kaming binook na van para mag-pick up sa amin. 1 oras pa kasi yung biyahe from Auckland to Pairua. Meron pa tayong biyahe, hindi pa talaga natapos. Ako naman nanginginig na dito sa labas. Parang pinasok na naman tayo sa fridge nito o sa ref. Buti na lang talaga at hindi na late yung van pick up natin. At nakapasok agad kami sa heater na van. Sa Pilipinas may air condition yung van. Dito naman sa New Zealand meron silang heater para uminit yung katawan mo. Pagkasapit nga na 1 oras na biyahe, nakarating na rin kami sa bahay namin. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!